Nawasak po ang kanyang mukha. Tumalsik ang kanyang dalawang mata. Nawasak ang kanyang panga. Subalit buhay. Akala ng mga rescue ay patay sa iiwanan na sana, kaya na gumalaw. So, pinili po siya dali sa ospital. At wala na po nag-aakala mo kaniligtas siya. Pero, hindi po hinayaan ng Diyos na mamatay siya. Pinuhay siya ng Diyos, at dahil sa kanyang kalagayan, natuto po siyang balikan yung mga inaaral ng kanyang magulang. At sa oras din yun, siya po ay naka-recover. Pagkaman siya po nang ilabas sa ospital, barkado, walang paningin. Pero ang sabi niya dito, at least, kahit na may bulan, nakikita ko ang Diyos. Amen? Dahil sa kanya po aksidente, nagbalik loob sa Panginoon. Yan po ang sinasabi na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay para sa iyong sariling kabutihan. Hindi po ginusunod Diyos sa mga aksidente. Hindi po gumagawa ang Diyos sa mga bagay na ipropahano natin. Pero nangyari ito dahil sa kanyang lapis na pagkatungo sa kanyang kayamanan at ang magbunga ito, sinamaluhan pa siya ng Diyos at ginamit ang pangyayari upang siya po ay magbalik loob. Sapagkat kung ang Diyos ay nagmanim ng galit sa kanya, hinayaan na sana siya mamatay at iyang na ang bagsak niya ay sa apoy ng impyerno dahil wala po sa kanyang puso ang Panginoon. Ayan nga po, napakalalim ng mga marana ng Panginoon sa mga ganitong bagay. Kaya naman sabi niya, I had to become blind so that I could see. Kinakailangan pa ng mabulag ako upang makakita. Amen? Kita niyo po ang mga kaganapan at gawa na pagkilos ng Panginoon. At ang sabi pa po rin sa susunod, suffering gives us opportunity to witness. Ang pagdulo sa lungkot ay makapagbigay sa atin ng pagkakataon na makapagpatutuo. At ito nga po ay naganap sa kanya. Sapagkat ang siya po ay makakita, pinagkagulo siya ng kanyang mga katibahay. Una, yung po witnessing na personal. Yung po manunungan halos na pag-witness o pag-share ng Kristo sa buhay ng iba. Nang siya po ay lapitan ng kanyang mga kaibigan, nagtatalo-talo, siya po talaga yung pulubing pula. Hindi sabi, hindi siya kamukala. Hindi sabi, siya nga, bakit nakakakita? Nang siya po ay tanongin, nilapitan, sabi, sino ang tumulong sa iyo? Nasabi niya, hindi ko wala. Hindi kami lang siya noon. Nang gumaling po siya, wala na sa Jesus. Nang pinitin po siya ng kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, ang sabi niya rito, hindi ko kayang ipaliwanag ang himala, pero kaya kong ipakita sa inyo ang katotohanan. Ito ako, nakakakita. Isang magandang modelo po ng witnessing. Sapagkat normally, ang isang tao, lalo nito ang baguhan, natatakot mag-share sapagkat nauunahan sila ng nervyos, lalo na kung ang kakabira rin. Kaya kung di ba alam mo sa Bible, paano mo si-share? Wala pa akong alam pagdating sa witnessing. Paano ako mag-witness? Pero ito po isang malinaw na katotohanan. Walang sinabi yung bulag eh. Ipinakita niya lang ang kanyang kalagayan at malinaw na ang gumawa nito ay hindi isang makasalanan, kundi isang sugo ng Diyos. Kaya nga, sa isang buhay mo na isang magandang magsasaka, meron po siyang pag-aari sa malaking farm, na kailangan siya ngayon ng isang katulong sapagkat hindi lang niya kaya kung paano ng mga trabaho mo. Hindi ka kayo po isang binata, ang sabi, pwede po ako maging katulong sa inyong bumirin. Ang sinasabi kong farm ay hindi lang kung tayo ng palay, kundi may alaga siya ng mga hayop, may gulayan. At sa unang araw ng kanyang katulong, inilibig po dito sa kanyang ari-arian, pinakikita yung mga dapat gawin, yung mga hayupan. At lumapit po siya doon sa kanyang paboritong alaga, yung po isang donkey o yung burrito. Sabi niya halapit, higay natin yung itong alaga mo kami. Ito ang kinatutuwa ko sa lahat. Nang lumapit po itong binata, ang pagkakamali niya, doon siya lumapit sa may lubuhan, sa may buwita ng burrito. At natural po, dahil hindi siya kilala ng hayop, umigkas ang dalawang paa ito. Kamitan siya sa kanya. Inabot po siya sa dibdib. Siguro ilang metro inabot niya, humagis siya. Tumayo, binata, sabi. Kung naman hindi niyo sinabi na hindi papala yan. Alam niyo ba, sagot ng matanda, mas maganda na
isang kwento lang. O ganyan po ang witnessing. Ipakita mo yung pagbabago sa buhay mo para maniwala ay iyong sinisiran. Kasi kung puro kasalita at nandun pa rin yung dating gawin ng buhay mo, wala pong maniniwala sa iyo. Amen? Ipakita po natin yung 2 Corinthians 5:17 na ito ay binalo ng Diyos. Kung tayong puro dagat, kung tayong puro pakita ng Bible, ipakita mo ano ba ngayon at ano mo. So, malinaw po na yung personal witnessing ay naipakita ng bulag sa isang simple, subalit epektibong pamamaraan na umimbisi po sa ilan. Pagkamat yung pinaging mas matigas pa rin ang ulo. Publicly, pangalawa po, yung pag-witness po sa karamihan sa gitna ng publiko. Ito po ay isa rin pagkakataon ay binibigay ng Diyos pamamagitan po ng ating mga dinadaan ng kabigatian. Pagkaraan po marinig ang personal testimony ng tao kung kinalagkan po siya patungkol sa mga pariseo para hindi pa rin sila makapaniwala eh. Pero sa halip na maibigay ang tao ito, sa halip na siya po ay matakot sa tinatawag na very sharp na interrogation sa kanya, ang ginawa po niya, binigyan niya ng tuloy sa mga tao at sinabi niya, ang nagturo sa akin ay isang propeta. Ang lumabot sa akin ay isang propeta. Sapagkat naniniwala siya, hindi ito magagawa ng isang tao lamang na walang kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. Yung mga otoridad, ay ang ginawa para mapaanin po siya. Tinawag yung mga magulang, anak ko ba talaga ang tao ito? Gusto nila makatiyan na siya ngayong bulag eh. Anak niyo nga ba talaga ang tao ito? Nasabi ko mag-asawa ko po. Pero, wala po ang inalaman dyan. Nasa usong gulang na siya na lang ang tanong niyo. Bakit po gano'n ang nag-isang itong mga magulang? Kasi, noong po panahon nila, kapag galaman nila kayo ay naniniwala ang Kristo, ihahagis kayo palabas sa sinagoga. At yun po ang nangyari sa bulag. Inihagis nila ang bulag. Palabas po lang sinagoga. Pero hindi po ito naging sapat upang siya po ay masiraan ng loob sa halip. Sinabi niya, with simplicity, ang sabi niya, the only thing I know is I was blind, but now I see. Amen? So, sa simpleng pamamaraan po, naipakita sa atin ang isang nagapansanan kung paano magiging isang mabisang patutuo tayo sa ating mga kapatid na nasa class. At sa isang simpleng pamamaraan din, ay naipakita ng Diyos kung paano mo siya gagawa sa buhay natin. Sa ating pagtatapos, ang kapighatian po ay maunawaan natin sa pamamagitan ni Jesus na sinasagot ang ating mga katanungan. Nagtiluwas po sa mga ating inalis na kaparanan. At maaari ng kapighatian ay bunga ng personal na pagsuwal o ng iba o kaya nang wala naman talaga may kasalanan. Subalit, anuman ang kadahilanan kung ipagkakatiwala ito sa Diyos, ito ay magbubukas ng pagkakataon sa Kanya upang iparanas sa iyo ang Kanyang kapangyarihan na makagawa sa iyong buhay. So, iwan lang po natin, Panginoon. Huwag po tayong basta magkakalanas ng mga realidad ng buhay na minsan po ay masyadong nalalambuan ng mga mahiwagang pagkilos ng Diyos sa atin. Sa halip, ano po ang ating kalagayan? Isa lamang po ang keyword na dapat natin tatandaan. Pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay sa galing umawin. Isang pagkuhan natin ang pagkaya ng Panginoon. Therefore, musician, awitan po natin ang Panginoon bilang pagkilala po sa Kanyang mga ginagawa. Hindi lamang po yung mabubuting bagay na ating nalalaman, kundi magiging mga bagay na alam natin ating pagtulusahan na bahagi pala ng Kanyang plano upang tayo po ay mamalungkot